Sino ba ang hindi pumunta ng butika sa atin? Lahat naman yata tayo nakarating na o kaya natulungan na ng butika para sa mga hinahanap nating gamot o kaya mga bagay na pwedeng makuha sa butika. Narito na ang programang tutulong sa'yo sa atin para magabayan tayo para tama ang serbisyo at produktong makukuha mo. Ang Botika ni Tita. Kasama si Tita Maru Pahati Sarne. Kaagapay ang mga ekspertong magbibigay gabay sa mga gamot, supplement o kaya kahit na anong produktong pwedeng mabili sa loob ng butika. Kinig na sa DWIZ Manila, DWIZ News FM Nationwide at panoorin sa Aliw 23, DWIZ Facebook at YouTube. Magpagaling at magpa-healthy kasama ang Botika ni Tita. Kung ang pharmacist kayang bumasa ng sulat kamay ng doktor, ang inyong tita kaya magtanong sa doktor. Yung mga iniisip nyo pa lang, aba, tinatanong ko na yan. Welcome po mga kaibigan dito sa Botika ni Tita. I am your Tita Maru Pahati Sarne. Ngayong araw na ito, ang pag-usapan po natin ay yung tinatawag na cleft palate. Bakit po may mga bata na ipinapanganak po na may bingot? Kawawa naman, ano? Pero may solusyon naman po yan. At yan po ay ating tatalakayin kasama po ang isang ENT doctor mula po sa Makati Medical Center. Pero bago ang lahat, dito muna tayo sa ating health capsule. Kapag teenager, ang dahilan ng pagpupuyat ay pakikipag-usap sa crush o sa mga kaibigan, paglalaro ng game sa computer o telepono o maghahabol ng mga project sa eskwelahan. Kapag medyo nagkaedad na, trabaho sa opisina o sa bahay, pag-iisip ng mga problema at panonood ng mga teleserye bukod sa pagbabad sa social media. Pero mayroong mga sakit din na maaari maging dahilan ng hindi pagtulog ng maayos o pagising-gising sa gabi, kaya napupuyat. Kapag laging naiihi, sumasakit ang ulo o nai-stress. Kailangan ng katawan na makakumpleto ng hanggang 8 oras na tulog. Maraming naapektuhan ang pagpupuyat. Una na rito ang utak. Maaari magkaroon ng problema sa memorya kung lagi kang puyat. Makakaapekto rin sa short at long-term memory ang kakulangan ng tulog. Nakakapagpabago rin ng mood ang pagpupuyat. Nagiging pabago-bago ang ugali, nalulungkot at mabilis mainis ang kulang sa tulog. Mas madaling kapitan ng sakit ang puyat dahil bumababa ang depensa ng immune system. Tumataas din ang presyon ng dugo at ang asukal sa dugo. At ngayon mga kaibigan, kasama na po natin dito po sa Botika ni Tita. Uy, ang gwapo. Mula po sa Makati Medical Center, isa pong ENT, Dr. Charles Mendez. Hi, Doc! Hello po, good afternoon po, Tita Maru. Thank you so much, Doc, na nandito ka kasi yan ang isa sa mga nais nating malaman, lalo na ng mga would-be mommies, no? Siyempre, medyo nag-aalala sila kapag nakikita nila na may mga batang ipinapanganak na mayroong cleft palate o yung may bingot. Oo, una-una, ano ba yan na cleft palate na yan? Bakit nagkakaroon ng bingot ang bata? Okay. Yung cleft lip po or palate or yung bingot sa ating labi or bingot sa ating ngalangala, nangyayari, well, ang mismong rason po niyan right now is very much unclear. However, meron po tayong mga factors na maaaring magbigay ng predisposition sa isang nanay para magkaroon po. Ano yun? Pag ba sila ay, totoo ba yun? Pag kunyari nagda-drugs daw si mommy? Posible. Actually po, sa ngayon po, may posibleng 4. So, number 1, ang ating paninigarilyo. So, pwede yung vape, pwede po yung tabako, o yung sigarilyo talaga. Habang buntis. Habang buntis. Pangalawa po ay yung pag-inom ng alak. Okay, during pagbubuntis din po. Yung pangatlo po is yung reduced na intake ng folic acid, which is very much important lalong-lalo na sa first 8 weeks to 9 weeks of pagbubuntis. And lastly, yung pag-inom ng certain medications katulad ng droga, syempre. At yung tinatawag naming retinoic acid or yung phenytoin, maaari pong makabigay din ng risk factor sa isang ina para po magluwal sa isang batang may cleft lip or palate. Ano itong gamot na ito, Doc? Phenytoin po Phenytoin. or retinoic acid or isotret. Para saan yan? Yung isotret po, yung para sa acne.
Yan, madalas pong talaga? binibigay yan or tinitake ng mga pasyente lalong-lalo na yung may acne breakout. Yung iba pong mga gamot katulad ng anti-seizure medications, dapat din pong iwasan ng mga nagdadalang taong ina. Paano kung kunyari merong epileptic siya? Syempre gusto rin niya maiwasan din na magkaroon siya ng seizures. Paano yun? Hindi mo na siya iinom ng gamot? Mas mainam po na pumunta sa isang espesyalista, so psychiatrist, para po magbigay ng gamot na angkop at hindi makakapagbigay ng risk para dun sa nagdadalang taong ina. Okay. So, hindi ba nakikita yan beforehand, ultrasound, na merong problema yung labi nung nagde-develop na baby? Correct. Actually po, according to our local guidelines by the Philippine Society of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, as early as the second trimester, maaari na pong makita kung ang nagdadalang taong ina ay merong sanggol na may cleft lip. Okay? Gamit po ng 2D or 3D na ultrasound. Okay. Kasi may forma na siya nun no? Correct. Oo, kaya nakikita na siya. Pero kanina nabanggit mo, Doc, na isa sa mga dahilan, posibleng dahilan, yung paninigarilyo o pag-vape. Kung nakakaamoy siya ng second-hand smoke, o kaya yung usok din ng vape, pwede rin ba maka-apekto yun sa baby niya? Maaari rin po. So kahit hindi siya yung mismong naninigarilyo. So all forms of exposure to smoke can give rise or magbigay ng risk factor po sa isang nanay para magkaroon. Okay. Yung diet niya, may kinalaman din ba? Wala naman po. Subalit, syempre, yun na nga, nais naming i-highlight yung importance ng folic acid intake po, lalong-lalo na po sa first trimester of life. Lalong-lalo na sa isang lumalaking sanggol po. Sa pupunan ng ina. Oo. Pero syempre, kung kunyari, nakita na sa ultrasound na may bingot, wala namang magagawa na di ba? Iintay mo na lang lumabas yung bata. Tama po. Okay. So, walang intervention na magagawa? Wala po. Subalit, ang importante po niyan is prior sa kapanganak, naka-ready na yung nanay or yung pamilya, at least psychologically and financially. Kasi ang pagkakaroon ng isang bata or sanggol na may cleft lip or palate, syempre financially constraining din po ito. Kasi operasyon. Correct. At the same time, syempre, psychologically, kailangan din ma-preempt din po sila para at least paglabas, wala nang gulatan. Okay. Pero ano ba ang nangyayari kapag yan may bingot o kaya yung sa ngala-ngala may problema? Ano nangyayari dun sa bata? Ayun. There are a lot of possible problems na syempre iikot po sa isang batang may cleft lip or palate. Unang-una, ang gusto nating i-address po sa kanila, syempre yung panunukso, tapos yung problema physical, lalong-lalo na po sa physical. Kapag ang isang tao po ay may cleft lip, may hirapan din po siya syempre na mag-feeding. Syempre sa isang sanggol, importante po ito. Ang mag-latch sa ina or syempre mag-bottle feed. Pangalawa po, ang cleft palate naman, nahihirapan din po bukod sa uminom ng gatas or kumain, mahihirapan din po ang batang may cleft palate para magsalita. Talaga. Kasi dahil yung yung tawag dito dila ay hindi tumatama doon sa dapat tamaan. Correct. Oo. So pwede parang kaya pala nangongongo? Correct. So yun yung hypernasality po sa speech. Kapag umiyak yung bata, mahahalata po yun, lalong-lalo na kapag yung mismong hangin, instead na mailabas ng maayos kapag tayo ay nagsasalita, pumupunta kasi yung hangin doon sa ngala-ngala palabas po ng ating ilong. Kaya siya hypernasality. At saka ang problema rin, yung sabi mo, Doc, hindi makakain o makainom na mabuti. Baka mamaya ma-aspirate pa, di ba? Yung hindi sila makainga dahil kung saan pumunta yung kanilang iniinom. Tama po. So, isa rin yun sa tinitingnan po namin at binabantayan yung paghinga po ng mga sanggol, lalong-lalo na kapag meron po silang cleft lip or palate. So, kung kunyari yan na lumabas na si baby, pwede bang sabihin ni mami, pwede bang operahan nyo na yung baby ko ngayon na?
Yung habang hindi pa siya lumalaki at mararamdaman niya yung hirap ng operasyon. May iba pong literatura na nagsasabi na at the first 48 hours of life pa pwede nang operahan. Pero ito po ay kadalasan sa ibang bansa. Dito po sa atin, based on the clinical practice guidelines ng mga ENT po, usually po, nagbibigay kami ng lunas sa mga taong may cleft lip at 3 months of age. Okay? Meron din po tayong sinusunod, yung tinatawag nating rule of tens. Yung rule of tens po is, once na na-reach nung bata yung 3 tens na yon, maaari na rin po namin i-preempt yung bata for surgical intervention. So, yung rule of tens po, nag-a-apply yon sa mga bata o sanggol na may bingot. So, that entails, number 1, at least 10 pounds po. Okay? Number 2, 10 weeks of age at the very least. And number 3, yung hemoglobin po ng bata should be at least 10 grams per deciliter. So, Kaya kapag pala, check rule of po 10, sila doon, correct, pwede na po siyang mag-chyloplasty or mag-undergo ng surgery for the cleft lip. Doon naman po sa cleft palate, okay, so ito yung bingot sa ngala-ngala. Pag sinabi po nating cleft palate, kadalasan po ito at base ito sa literatura, at least before or during the first year of age. Okay, so before magsalita or matutong magsalita ang isang sanggol, dapat naoperahan na. Kasi mas maganda raw po ang outcome ng pananalita kapag nag-surgery na po before articulation or before magsalita. Kasi baka makasanayan na niya, kahit na maoperahan siya, ganun pa rin siya magsalita. Correct, tama po. May tinatawag tayong articulation errors. So, after pagsalita yung bata at dun pa lang naoperahan, maaaring mahirapan na siyang ibalik kung ano yung dapat. Okay. So, kung ooperahan na, saan kinukuha yung pangsara? Kasi 'di ba, yung iba sa atin pag may gap, kukuha na ng laman o muscle mula sa kung saan sa cleft lip and cleft palate. Ano yung pinansasara niyo? Okay po. So, maganda pong tanong. Ang sa cleft lip po, usually marami po kasing mga techniques para isara ang cleft lip. Okay? Meron po tayong straight line lang. Meron din naman po tayo ng parang common dito sa Pilipinas is yung rotation advancement technique. Usually po, yan po, binubuksan namin muna. Once na binuksan po namin, magpe-preserve po kami ng tissue. So, yan po ay yung mucosa, so labi, plus yung muscle. Ang problema po sa mga taong may cleft lip kasi, yung muscle po na nandito, yung orbicularis oris, instead na pabilog siya at continuous siya, kasi yun po yung nagbibigay sa atin ng abilidad para tayo ay mag-feed, mag-kiss, etc. Yung sa mga bata po kasi may cleft lip, nakahalang pataas. So, instead na pataas, kailangan po namin siyang ayusin at i-reconstruct para po ito ay maging complete sphincter. So, para at least maging bilog po ulit siya. Okay? Wala naman po kami kinukuha sa any parts of the body. Okay. Kung ano po yung nandito, yun lang din yung kailangan naming parang sinara nyo lang. Correct. Okay. For the cleft palate naman po, wala rin po kaming kukunin from anything. Kung ano po yung area kung saan yung gap, yun lang din po yung kailangan naming isara. At may kailangan po kasi kaming i-appose doon. So, once na na-appose namin po yun, yung mismong hiwa po namin sa gilid ng ngala-ngala, kusa na po siyang mag-heal na lang. Oh, okay. Hindi ba nag-e-extend yung sira na yun hanggang doon sa kaloob-looban, hanggang dito sa sa throat? Hindi naman po. Okay. However, I want to highlight also po yung problema ng mga pasyente naming may cleft palate. So, kapag may cleft palate po ang isang sanggol, kadalasan po nagkakaroon din sila ng problema sa pandinig. Ay, talaga? Correct. Kasi, bakit? Na-extend yung hole or problem? Ano bang nangyari? Bakit nagka-problema sa pandinig? Okay. Yung mismo ngala-ngala po kasi natin, it's made up of 5 muscles or sometimes several muscles. Okay? Yung muscles kasi na yon, pag
ang isang muscle meron po siyang origin and insertion. So meron po siyang pinanggagalingan at meron din siyang inaangklahan. Okay? Sa mga taong may cleft palate, ang problema nila, yung mismong muscle na nagme-maintain para doon sa daanan natin sa tenga. So yung eustachian tube, yung mismong connection ng ating tenga at ilong, okay? Yun po yung may problema. So sa mga bata po na may cleft palate, nakabukas lang. So hindi siya nagsasara. So basically, ang nangyayari po sa kanila, yung fluid inside their nose, minsan po pumupunta doon sa kanilang tenga. Okay. Kaya nagkakaroon sa eustachian tube. Kaya nagkakaroon po ng problema yung mga sanggol makarinig. Okay. Nagkakaluga. Nagkakaroon po ng tubig. Tubig, pero fluid. hindi nagiging otitis media yun. Parang ganun po. So, ang tawag po namin doon actually is serous otitis media. Okay. Kasi merong fluid po or serous doon sa likod ng eardrum po nila. Pero pag nakorek na, wala na yun. Pag nakorek po namin siya, usually po ginagawa rin namin or ina-address din namin yung serous otitis media po during the surgery itself. So, sinasabay na po namin siya. Based on studies po, ang isang bata, once na na-correct na yon at the age of 4 and above, okay, minsan na-outgrow na po nila yun. Okay. So, sa mismong operation po ng serous otitis media, kung ito po yung eardrum ng bata, minsan po nagpo-poke kami dyan at naglalagay po kami ng tube. Para yun yung ventilation tube na tinatawag namin. Na forever na nandoon? Hindi naman po. Usually po around 1 year lang. Natatanggal din. Tapos natatanggal din siya on its own. Okay. Pero paano kung kunyari umabot nga sila sa adulthood, no? Nagganun pa rin yung kanilang sitwasyon, hindi sila na-operahan. Ano mangyayari? Nagkakaroon talaga ng disability. Meron po. Oo. Nagiging permanent na yung kung kunyari hindi makarinig. May mga repercussions din talaga po sa isang individual. Lalong-lalo na kapag hindi na-address yon as early as possible. So, meron naman pong mga pasyente kami na 27 years old or 30 years old dun pa lang nagpa-opera. In a way, syempre, parang kaya pa ba yun? Struggle sa kanila all throughout the years, pero na-address naman po ito. Talaga? Yun nga lang, yung outcome, syempre, hindi na ganun ka-promising. Unlike kapag sila ay sanggol at doon pa lang na-operahan. So talagang napakahalaga na baby pa lang. 10 weeks, sabi mo nga, Doc. Pag 10 cleft weeks pa lip po. lang. Pag cleft lip. Pag cleft palate. Pag cleft palate po, as early as 12 months po. Ganyan. Okay. Basta before siya mag 1 year old. Correct. Ma-operahan na siya. Sabi mo, Doc, yung nga, they have to be ready financially. Magkano ba yan usually ang operasyon? Okay. Marami naman pong mga institusyon na nagkikater na mag-opera sa cleft lip and palate. So, balit meron po kaming program sa Makati Med, which is the Health Service Program, wherein someone o yung pasyente po namin, kung gusto pong mag-enroll doon, ay makakakuha ng diskwento para po ma-operahan para sa cleft lip and palate. On the exact figures, hindi ko po ako makakapagbigay dahil maaaring baka outdated na yung yung alam ko. Dahil sa inflation. Pero syempre, sa diskwento at sa mga makukuha pa nating benepisyo kapag tayo ay under the health service program, ito ay much more affordable na. Okay. At saka meron naman mga institusyon nga na tumutulong talaga. Correct. Sa mga may problema po sa cleft lip at saka cleft palate. Apa. Oo, pero wag niyo pong pabayaan yung mga anak niyo kasi nga kawawa, Doc, 'di ba? Kung kunyari lumaki na hindi makapagsalita mabuti, ngongo, o kaya hindi makarinig na mabuti dahil dito sa kanilang sitwasyon. Totoo. Pero Doc, may nakita nga ako umabot hanggang dito. Hanggang dito sa mukha, hanggang sa may eyes niya. Yes. Oo. Okay. So, iba-iba talaga. Opo. Oo. Walang iisang parang design. Oo. Yung mismong cleft lip and palate po, tayo po ay babalik doon sa kumbaga formation or yung embryology kung paano nagagawa at nagfo-form ang muka ng tao. So basically po, kapag cleft lip and palate, ang nangyayari po dyan ay hindi masyadong nagfo-fuse yung ating
dito sa bandang ilong at banda dito sa ating labi. Okay? So, balit kapag yung na-mention nyo po, Tita Maru, yung dito po sa may gilid ng mukha, yun po ay basically mas komplikado na. Yes. Kadalasan ng mga yan ay related na siya sa mga facial cleft na tinatawag. Meron ding facial cleft. Correct. So, may sarili po kaming classification for the cleft lip and palate. Meron din po kaming classification for the facial cleft. Magkaiba po sila. Mamaya pag-usapan natin yan, Doc, at saka ang mga maaari maitulong sa may ganito pong kondisyon sa pagbabalik ng butika ni Tita. Para sulit sa gastos at sa kalidad na katulad ng branded, kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Hindi po pare-pareho ang mga generics. Nakipag-partner ang Rhea Generics sa mga malalaking pharmaceutical company sa mundo para gumawa ng mga world-class na mga gamot sa parehong pasilidad at bansa kung saan din mismo ginagawa ang kanilang mga kilalang branded medicines. Kaya pareho ang bisa at kalidad pero sa abot kayang halaga. Ang Rhea Generics po ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck at Boehringer Ingelheim. Magpakonsulta at kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Dalhin lang po ang mga reseta sa Mercury Drug. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Botika ni Tita. Okay, balik po tayo dito sa Botika ni Tita. Pinag-usapan po natin yung cleft lip at saka cleft palate. Siguro naman nakita nyo na rin po, no, na may mga bata na nagkakaroon po ng bingot dito po sa kanilang mga labi o kaya doon sa ngalangala. Yun ang mahirap, yung sa ngalangala di ba? May nakita akong bata na gano'n, umiinom siya, Dok, tapos lumalabas sa ilong niya, yung iniinom niya. Kaya talaga napakahalaga na sila ay mabigyan ng karampatang lunas. Maaga pa lamang. Oo, pero sabi mo, Doc, kanina, yung mga may facial cleft, iba pa ito doon sa cleft palate at cleft lip. Ano ang diferensya naman doon? At bakit naging gano'n na hanggang doon sa mukha nila merong butas, parang may kanal? Okay. Well, maaari pong dahil din yun sa mga factors na na-mention ko kanina. It's just that minsan po talagang it depends doon sa kung anong weeks nagkakaroon ng aberration doon sa nagdadalang taong ina po. Kasi depende po kung ano yung dapuan o kung ano yung magkaproblema during pregnancy, doon magkakaroon ng aberya doon po sa mukha nung syempre pinapanganak na bata. Okay. Tapos, ganun din naman po. Yung mismong management ay iba din. Okay? Minsan mas syempre agresibo. Minsan naman, syempre, pinapatagal po muna. Once na medyo mature na po ang isang bata, doon lang po pwedeng operahan. Pero Doc, meron na ba tayong operasyon ngayon na parang hindi mo halos mahalata na meron siyang cleft lip o cleft palate noon? O wala pa rin? Talagang... I think yung ganyan po kasi ay basically surgeon-dependent pa din. So, kung ano po yung technique at yung proficiency nung mismo manggagamot na gagawa, yun po yung magdedetermina din. At syempre, depende na rin po sa kung gaano ka-complex o ka-komplikado yung mismong sitwasyon o yung kaso po nung pasyente. Kasi nga, hindi naman iisa ang mukha niyan di ba? Talagang... individualized. Oo, individualized. Pero kita mo naman, merong mga nagiging normal naman ang kanilang pagsasalita, yung kanilang itsura kapag sila ay lumaki na after the operation. Kasi di ba may Hollywood actors, parang si Joaquin Phoenix yata, ang merong cleft lip. Pero hindi mo naman halos mahalata. Oo, unless na talagang titigan mo mabuti. Dahil, yun nga sabi mo, Doc, tinatahi dito. Anong pinatatahi dyan? Meron pong, depende sa layer. So, basically po, iba po yung pangtahi sa loob. Doon sa muscle, iba rin naman din po yung pangtahi dito sa labas, sa may balat. Okay? Isa po,
Maaari dahil hindi halata yung kay Joaquin Phoenix is that maganda yung pagkaka-reconstruct po doon sa ilong. Bukod po dyan, maganda rin yung pagka-opera doon po sa sinamention ko kanina, doon sa muscle dito sa ating bibig. Okay? Kaya yung outcome niya functionally and aesthetically maganda. Okay? And lastly, yung mismong pag-a-appose at pag-o-opera doon sa labi ni Joaquin Phoenix is maganda. Kaya wala pong naging problema or any complications after. Pero pwede, kung kunyari adult ka na, pwede yung pa bang pabago yun? Kung kunyari, Pwede pa. Pwede pa. Pwede pa po. Okay. So yung second stage surgery na sinasabi namin or yun yung kung tawagin namin, maaari pong mag-undergo naman. So on the first surgery, hindi po naging gaano ka-successful or nagkaroon ng mga komplikasyon or unforeseen na outcome, maaari pong mag-undergo ang isang pasyente sa second stage. Yun po ay yung i-revise na yung mga naging problema. Pero nagkakaproblema ba sila sa pagtubo ng ngipin nila, Doc? Maaari. Actually po, gusto po namin, kami pong mga ENT at miyembro ng Philippine Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery, nais po namin i-highlight yung importance ng multidisciplinary team. So, ang isang tao po na meron or isang batang may cleft lip and palate, hindi lang po sirohano ang dapat na mag-manage sa kanya. Ayon po sa pag-aaral, kailangan marami pong mga key players or figures na kailangan nandiyan nakaantabay po. Okay? So, merong mga dentist, may psychologist or psychiatrist, meron pong orthodontist, meron pong mga plastic or ENT surgeons, meron pong speech pathologist, and so on and so forth. Na kailangan, pediatrician of course also, na kailangan gumabay po sa isang taong may cleft lip and palate. So, yun po yung multidisciplinary clefting. So, hanggang kailan sila gagabayan? Okay. Simula, ideally po, before ipanganak yung bata, okay, nandiyan na po, nakastart na, hanggang adulthood po, tumanda yung bata, maantabayanan pa rin po siya. Okay. Pero pag kunyari, yung talagang nasa age na siya, right age na siya, hindi na siya kailangan na merong psychiatrist pa or the other doctors na kinailangan niya when he was younger. Correct. Oo. So, once po na naa-address naman yon all throughout the periods of his or her lifetime, at for example, laging 18 na siya. Kasi pag 18 po actually, meron pang mga nag-undergo ng nasal surgery. Okay? Or orthodontic surgery at the age of 18 years. So, after po nun, kapag na-address naman na lahat, wala nang problema, very functional na siya sa society, kahit wala na po. Okay. And of course, kung hindi kakayanin nung mga magulang itong operasyon, may mga tumutulong naman, Doc. Oo. Marami pong mga institusyon, mga NGOs also, na nakaantabay at handang tumulong sa mga nanay at mga pasyente pong may cleft lip and palate. Ito po ay basically, hindi ko na i-mention, pero marami po siya. Nagkalat naman. May mga operation. Correct. Ganun, Operation S. Oo. Correct. Kaya lang, syempre, marami ba nagkakaroon ng cleft lip and cleft palate? Kasi may mga times na parang may mga hindi nakakaabot sa cutoff nung Operation S. So, marami? Marami po. Dito po sa Pilipinas, to be exact, 1 in 2,367 po na sinisilang na mga bata ay nagkakaroon ng cleft lip or palate based on the Philippine Oral Cleft Registry. Ang laki naman ng amaan ng bilang na yun. Actually. So, kaya kailangan sa isang nagdadalang taong ina, alamin na ang risk factors. Okay? Yeah, kanina nabanggit ni Doc yan. Totoo. Smoking, vaping, pag-inom ng alak, at saka Doc, yung medicines? Reduced folic acid concentration. Ayun pa, yung wala kayong folic acid. Tapos, syempre, pag-inom din po ng mga other medications na mayroong adverse effects sa isang nagdadalang tao. Aside from that, if I'm not, I didn't mention po actually yung genetic linkage na tinatawag. Ibig sabihin naman? Namamana. Talaga? Taas ang
porsyento, okay? Lalo na po na, for example, ang isang parent nagkaroon or both parents meron, ang anak or kapatid meron, ang tiyuhin or tiyahin meron. So, maaari pong mamana talaga. Talaga? Kala naman natin dahil lang yung mga ginawa ni Mami o kaya yung exposure nga niya dito sa environmental problems na ito, yung pala pwede rin na may pinanggalingan yung pwedeng maipasa-pasa. Tama po. Oo, sa lahi itong kondisyon na ito. Pero hindi nga end of the world kasi meron namang solusyon. Oo. Punta lang po kayo. Siyempre, pagkapanganak naman, makikita na kagad yan ng inyong pedya. At saka yun nga, sabi mo nga, Dok, kung nagpapa-ultrasound sila, nakikita agad. Maaga pa lamang. Okay. So, yung tukol naman sa folic acid, kung problema nyo po yan, may mga barangay health centers, diba? Nagpapamigay niyan. Handang tumulong din ng mga barangay health centers para magbigay po ng supplements. Oo, wag nyo kakalimutan po yun. Anyway, mamaya, babalik po tayo dito po sa ating palatuntunan. Kasama pa rin po natin ang ENT ng Makati Medical Center, Dr. Charles Mendez. Sa pagbabalik po yan ng Botika ni Tita. Okay, balik po tayo sa Botika ni Tita. Dr. Charles Mendez po, isa po siyang ENT na Makati Medical Center at merong ngayon palang Hulyo ay anong tawag sa July? July po is the National Cleft and Craniofacial Awareness and Prevention Month. So sineselebrate po natin yung awareness sa cleft lip and palate po. Okay? So gusto po namin actually ipalaganap from the Philippines Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery in cooperation with the Philippine Society of Otolaryngology Head and Neck Surgery na lamang ang may alam. Okay? So, syempre, 1, 2, 3, and 4 po, isa sa kada 2,367 po na ina ang nagkakaroon po ng cleft lip and palate na sanggol. Okay? Number 2, sa ikalawang trimester, maaari na po nating masuri ang isang ina using 2D or 3D ultrasound. Kung ang sanggol ba ay mayroong cleft lip, sa number 3 po ay 3 buwan. Maaari na po tayong makapagbigay intervention or i-address yung mga pasyente po na may cleft lip. At number 4, yung 4 na risk factors na kailangan nating iwasan sa mga nanay po para maiwasan po magkaroon ng cleft lip or palate. So as I mentioned po, ang pag-inom ng alak, ang pagninigarilyo or pag-vape or any exposure to smoking. Number 3 po is yung hindi pag-inom ng folic acid habang nagbubuntis, at yung number 4 ay pag-inom ng mga certain medications na kakabigay ng risk factor para magkaroon po ng cleft lip or palate yung anak. Okay, Doc. So, kung gusto nilang makita ka, makipag-ugnayan sa iyo, saan sila pwedeng pumunta? Okay, maaari po nila na tumawag sa Makati Med Hotline at 8888-8999 at magbigay ng inquiry doon po sa ating mga info regarding the clinic schedule of Dr. Charles Mendez. Okay. So, you do surgeries, no? Yes po. Okay. So, ikaw ang isa sa mga nagsusurgery sa mga batang may cleft lip or cleft palate. Ayan. So, kayang-kaya. Basta, paghandaan po niyong mabuti at tanggapin ang maluwag sa loob. Tama po. Bilang mga magulang, alam natin na may diferensya ang ating anak, no, sa paglabas pa lamang niya. So, tanggapin unang-una at pagkatapos tsaka paghandaan yung pagbabago na gagawin para maging normal din po ang buhay ng inyong mga anak at hindi po sila ibubuli sa eskwelahan dahil po sa kanilang itsura. At saka mahirap din sa kalusugan nila yun, di ba? Kung sila ay may bingot po o problema po doon sa ngala-ngala. Doc Charles, maraming salamat. Thank you very much din po, Tita Maru. Yes, oo. At ang folic acid, magkakalimutan ng mga buntis. Of course. Pwede ba yan before magbuntis ka? Kailangan i-take mo na yan? O hindi naman? Before po, usually,
ini-encourage na rin. Basta balak mo magbuntis. Magbuntis. Ayun. Thank you so much again, Dr. Charles Thank you very Mendez. much also, Tita Maru, and to TWIC. Salamat. At syempre, salamat din syempre sa lahat ng ating mga kaibigan sa Makati Medical Center. Si Mr. Mark Fanelas, thank you so much. At gayon din sa ating EP, Anton. And of course, sa ating mga kasamaan po dyan sa production, si Nino Noval, James Eden, and John Lloyd. At doon naman po sa ating technical, sa engineering, salamat sa inyong lahat dyan. Engineer Kay, tsaka si Chat, at sa lahat po ng ating mga kaibigan po sa Technical and Engineering, sa New Center, sa panguna ni Judith Estrada Larino, at ang ating mga bossing, Sir Edgar Cabangon, salamat, Attorney Neil, at gayon din sa Attorney McNeil, and of course si Mr. Dennis Antenor at ang ating bossing Benji. Salamat po sa inyo. Ako naman po ay magpapaalam na rin basta sa tamang reseta. Dito lang po kayo sa Butika ni Tita. I am your Tita Maru Pahati Sarne. Bye! Sino ba ang hindi pumunta ng butika sa atin? Lahat naman yata tayo nakarating na o kaya natulungan na ng butika para sa mga hinahanap nating gamot o kaya mga bagay na pwedeng makuha sa butika. Narito na ang programang tutulong sa'yo sa atin para magabayan tayo, para tama ang serbisyo at produktong makukuha mo. Ang Butika ni Tita. Kasama si Tita Maru Pahati Sarne. Kaagapay ang mga ekspertong magbibigay gabay sa mga gamot, supplement o kaya kahit na anong produktong pwedeng mabili sa loob ng butika. Kinig na sa DWIZ Manila, DWIZ News FM Nationwide at panoorin sa Aliw 23, DWIZ Facebook at YouTube. Magpagaling at magpa-healthy kasama ang Butika ni Tita.